Buhay ng tao ay tila payapa, ngunit sa katotohanan ay puno ito ng mga nakatagong panganib, sapagkat nag-alsa ang mga demonyo at nagpasimula ng mga digmaan sa langit. Ang labang iyon ay nagdulot ng matinding pagkawala ng enerhiya na bumagsak sa mundo. Hindi lamang ito nag-iwan ng napakalaking butas sa lupa, kundi nagdala rin ng isang hubad na lalaki kasama nito. Pagbagsak ng meteorite, isang kakaibang alon ng enerhiya ang kumalat sa buong lugar. Ang kakaiba, hindi lahat ng tao ay naapektuhan ng alon na iyon. Iilan lamang ang nawalan ng malay at napunta sa tila pansamantalang paghinto ng buhay. Pagkagising nila, may mga di pangkaraniwang pagbabagong nangyari sa kanilang mga katawan. Ang unang tao ay si Agent Raul. Ilang taon na siyang nakaatas sa isang misyon sa may border, at ngayon ang araw na siya ay inutusan ng umuwi. Hindi inaasahan, ang 2 taong ipinadala upang sunduin si Raul ay may balak pala siyang patayin. Ngunit nauna ang pagdating ng enerhiya kaysa sa kanilang masamang balak. Pinangay si Raul ng alon at bumagsak. Sa isang iglap, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Inakala ng 2 na patay na siya, ngunit bigla siyang nabuhay muli. Pagkagising niya, napagtanto niyang kayanan niyang basahin ang iniisip ng ibang tao. Dahil dito, nalaman ni Raul ang mga plano ng 2. Agad siyang gumanti at nabigo ang mga ito. Sa parehong oras, si Irene, isang single mother, at ang kanyang anak na babae ay nagmamadaling umalis ng syudad. Nais niyang makatakas mula sa kanyang dating asawa na patuloy siyang hinahabol, ngunit naaksidente silang mag-ina dahil sa epekto ng enerhiya. Nagising si Irene at nakita niyang naghihinalo ang kanyang anak. Labis ang sakit na kanyang nadama. Sa paghawak niya sa anak, mabilis na nagsimulang maghilom ang mga sugat nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, muling naging malusog ang kanyang anak, parang walang nangyaring aksidente. Nang makitang ligtas na ito, agad niyang binuhat ang anak palabas ng ospital at nagpatuloy sa pagtakas. Habang nagdaraan sila sa isang convenience store, hinarang sila ng sugatang si Raul at ninakaw ang kanilang sasakyan. Dahil napatay niya ang 2 sundo, siya ngayon ay tinutugis na ng buong syudad. Kinailangan lamang ni Raul na makalayo mula roon. Nangako siyang hindi niya sasaktan ang mag-ina basta sumunod lamang sila. Kaya nagsama ang 2 tao, nakakagising pa lamang sa kanilang mga natatanging kapangyarihan. Samantala, sa ibang lugar, si Peter, isang estudyanteng palaging inaapi, ay nakakuha rin ng kakaibang lakas matapos ang pagdaan ng enerhiya. Hindi inaasahan, napatay niya ang isa sa mga nambubuli sa kanya sa isang salo-salo. Alam ni Peter na malaking gulo ang kanyang ginawa, kaya nagpasya siyang umalis. Sa totoo lang, ilang taon na rin siyang palipat-lipat sa mga foster home. Wala nang anumang pumipigil sa kanya para manatili roon. Samantala, si Father Joshua na noon ay nagbibigay ng sermon sa simbahan, ay naapektuhan din ng alon ng enerhiya. Bigla siyang nagkaroon ng kakayahang manghula. Ipinahayag niya na ang demonyo ay bumaba na sa mundo. Ngunit may isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang pangitain, ang pagtataksil ng kanyang asawa. Pati ang batang dinadala nito sa sinapupunan ay hindi pala kanya. Lubos na nabigla si Joshua. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ang nagtulak sa kanya na lisanin ang lugar na yon. Bukod dito, si Dr. Vera na isang astronomer ay naapektuhan din ng enerhiya. Pagbagsak ng meteorite, may nakita siyang kakaibang pangyayari sa screen ng kanilang surveillance system. Ngunit bago pa siya makakilos, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, agad niyang sinundan ang mga koordinada sa screen papunta sa lugar kung saan bumagsak ang meteorite. Pero bago pa niya ito masuri ng mabuti, nakordonan na ng mga sundalo ang buong lugar at hindi pinayagang makalapit ang sinuman. Napilitan si Vera na umalis. Subalit bago siya tuluyang lumisan, palihim niyang kinuha ang isang pipak ng sirang meteorite upang pag-aralan. Maaaring may mahalaga siyang matutuklasan. Gayunman, pagpasok niya sa kanyang bahay, nadatnan niyang may isang estrangherong lalaki na nakapasok. Sinabi ng lalaki na wala siyang balak na saktan si Vera. Sa halip, maaari daw niyang tulungan si Vera na mahanap ang kanyang anak na matagal nang nawawala. Kapalit lamang ng isang bagay, kailangang tumulong si Vera na gawin ang isang bagay para sa kanya. Dinala si Vera sa isang silid sa ospital. Nakahiga roon ang isang babae na 7 taon nang walang malay. Simple lang ang hinihingi ng lalaki, patayin ang babaeng kumatos. Ayon sa kanya, parang lantang gulay na lang ang babae at kamatayan ang tanging kalayaan para rito. Pero para kay Vera, kahit parang lantang gulay ay buhay pa rin yon. Tinitigan niya ang babae sa harap niya at sa huli, hindi niya nagawang gawin ito. Patuloy siyang pinipilit at kinokontrol ng lalaki. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang dumilat ang mga mata ng babae at bumangon. Pagkakita niya sa lalaki, agad itong bumigkas ng isang orasyon. Pagkatapos noon, bigla na lang naglaho ang lalaki na parang bula. Ang pangalan ng misteryosang babae ay Rose. Bago pa makapagsalita si Vera, agad siyang hinila ni Rose palabas ng ospital. Sa parehong oras, nawalan ng malay si Raul. Dahil hindi agad naagapan ang tama ng kanyang bala, labis na ang dugo na nawala sa kanya. Inakala ni Irene na pagkakataon na yon upang makatakas. Ngunit iba ang naramdaman ng kanyang anak na babae. Naniniwala itong hindi masamang tao si Raul. Nakiusap ito kay Irene na dalhin si Raul sa ospital upang malapatan ng lunas. Ayaw namang bigwin ni Irene ang kanyang anak. Kaya isinugod niya si Raul sa ospital. Nang papalabas na sana si Irene, sinabi ng doktor na kailangang i-report ang insidente ng pagkakabaril. Dahil doon, pinakiusapan si Irene na pansamantalang manatili. Sa mga sandaling iyon, nagising na rin si Raul. Nang makita niyang nasa ospital siya, agad niyang naisip na tumakas. Pero aksidente niyang nabangga si Irene, dahilan upang matumba ito sa sahig. Sa mismong pagdikit ng kanilang mga katawan, ang tama ng bala sa katawan ni Raul ay milagrosong gumaling. Napansin ni Raul na dumating na ang mga pulis sa front desk ng ospital. Kaya mabilis niyang hinila si Irene at ang anak nito palayo. Nagmadali silang tumakbo at nagtago sa simbahan. Dito rin pansamantalang nananatili si Peter.
Nandoon si Father Joshua na taimtim na nagdarasal. Kasama rin sa simbahan si Vera, nakakadala lamang ni Rose. Pagkakita ni Joshua kay Rose, agad niya itong nakilala. Siya ang babaeng nakita niya sa kanyang pangitain noong muntik na siyang mamatay. Ibinunyag ni Rose sa lahat na may malaking sakuna na paparating sa mundo. Ang bumagsak na kanilang inakalang meteorite ay hindi totoong meteorite, kundi si Satanas na pinalayas mula sa langit. Ngayon, bumaba siya sa mundo upang maghasik ng lagim, gamit ang takot at pangamba ng mga tao. Ipinahayag ni Rose na pinili ng Diyos ang 7 messenger, at bawat isa sa kanila ay pinagkalooban ng kakaibang kapangyarihan. Hindi nagkataon na sila ang nagkatagpo, nakatakda na itong mangyari. Ngunit si Vera lamang ang hindi pa nakakaramdam o nakakaalam ng kanyang kakayahan, kaya siya ang tanging hindi naniniwala sa sinasabi ni Rose. Samantala, may mga tauhang sumusunod sa bakas nila papunta sa simbahan. Dahil dito, napilitan silang maghiwa-hiwalay muna upang makaiwas sa mga humahabol. Si Raul ay nagtungo sa bahay ng kanyang kapatid upang humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang dinukot na pala ito. Ang naiwan na lang doon ay ang pamangkin niyang si Nadia, na labis ang takot. Napag-alaman ni Raul na dati palang nagtatrabaho ang kanyang kapatid sa isang strip club at sangkot sa iligal na droga. Nakita ni Raul ang salitang dugo kapalit ng dugo na nakasulat sa pader at agad niyang naisip na may nakaalitang malaki ang kanyang kapatid. Dahil natatakot na baka balikan ng bahay, agad niyang isinama si Nadia palayo roon. Pagkatapos ng ilang bigong pagtatangkang magkita, muling nagkatagpo ang lahat sa isang bar. Ipinahayag ni Rose na kung nais ng sangkatauhan na maiwasan ang apocalypse, bukod sa paghanap sa lahat ng 7 messenger, kailangan din nilang matagpuan ang 4 na mga knights ng demonyo. Ang 4 na yon ay sinadigmaan, sakit, tagutom at kamatayan. Kahit kulang pa sila ng isa pang messenger, wala na silang sapat na oras. Kailangan na nilang kumilos at mahanap ang 4 na mga knights bago tuluyang mabuksan ang selyo. Hindi sila maaaring maghintay na ang mga demonyo ang unang gumalaw. Hindi epektibo ang basta-bastang paghahanap. Kaya iminungkahi ni Father Joshua na gamitin ang mga larawan at pangitain sa kanyang mga bisyon bilang gabay sa grupo. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang nalalapit na digmaang nuklear, mga pamilyar na mukha, at mga baso ng alak na may dugo. Bagamat gusto rin ni Raul na iligtas ang mundo, mas inuna pa rin niya ang paghahanap sa kanyang kapatid. Dahil hindi pa alam kung buhay o patay ito, ipinaalaga muna niya si Nadia kay Irene. Nangako si Raul na babalik siya kaagad pagkahanap sa kanyang kapatid. Wala nang ibang mapupuntahan si Irene sa mga oras na yon, pero sa kabutihang palad, dinala sila ni Nadia sa isang abandonadong bahay na dating isinara ng gobyerno kaya walang ibang pumupunta roon. Sa mga oras din yon, nakatanggap ng balita si Vera mula sa kanyang kasamahang si Harris. Pinahatag na ng militar ang bunganga ng crater at tila may pilit silang itinatago. Ibinigay ni Harris ang meteorite sa isang planetary geology expert at kinabukasan ng umaga, pupunta sila sa geological department upang alamin ang resulta ng pagsusuri. Kinaumagahan, bago umalis si Irene, pinaalalahanan niya si Nadia at ang kanyang anak na si Ami na manatili sa bahay at sumunod sa mga utos. Ngunit laking gulat niya nang makakita siya ng kalahating sunog na dyaryo sa loob ng fireplace. Ang dyaryong iyon ay may larawan ng punong ministro ng Afghanistan, at ang mukha nito ay eksaktong kapareho ng nakita ni Joshua sa kanyang pangitain. Maaari kayang isa ang punong ministro sa 4 na mga knights. Samantala, habang nagtatanong si Raul tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid, may nakilala siyang misteryosong lalaki. Nagpakilala ito bilang isang federal agent. Sinabi ng lalaki na alam niya kung saan ikinulong ang kapatid ni Raul, ngunit kapalit nito, nais niyang malaman ang pangalan ng mga messenger at ang kabuang plano ng kanilang grupo. Doon lamang napagtanto ni Raul na napakalapit na ng demonyo, at gaya ng babala ni Rose, sasamantalahin nito ang takot at kaguluhan upang maghasik ng lagim. Sa kabilang banda, dumating sina Vera at Harris sa geological department. Sa pagsusuri, napag-alaman nilang ang meteorite ay may taglay na hindi kilalang elemento, kaya't kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Ngunit nang balikan nina Vera at Harris ang sampol, laking gulat nila nang malamang nawawala na ito. Agad tumakbo si Vera palabas upang hanapin ito, at sa may hallway, nakita niya ang isang lalaking kahina-hinala ang kilos. Napansin ng lalaki na sinusundan siya at mabilis na tumakbo. Agad namang hinabol ni Vera. Nang malapit na niyang abutan, biglang nagsara ang isang pinto na hindi pinapayagang buksan. Laking gulat niya nang matuklasang kaya niyang makadaan dito. Muling sinubukan ni Vera at nakita niya ang sarili niyang katawan na nakahandusay sa sahig. Nataranta si Harris at sinimulang bigyan ng paunang luna si Vera. Doon nila napagtanto na ang kakayahan ni Vera ay ang paghihiwalay ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, patunay na totoo ang sinabi ni Rose. Pagkagising at matapos matuklasan ang kanyang kakayahan, bumalik si Vera sa bar kung saan matagal na siyang hinihintay ni Rose. Sa katunayan, alam na ni Rose ang mga kakayahan ng bawat isa, ngunit bago pa man ito matuklasan ng mga taong iyon sa kanilang sarili, hindi niya maaaring sabihin. Ang bawat isa ay kailangang matutong tuklasin ang sarili nilang lakas. Ngayon, gising na ang kakayahan ng lahat, kaya maaari na silang magsimulang planuhin ang kanilang susunod na hakbang pagbalik ni Raul. Bandang hating gabi, bumalik si Raul sa bar, sugatan at duguan. Ikinuwento niya kay Rose na napilitan siyang makipagkasundo sa demonyo at isiwalat ang lahat ng impormasyon ng kanilang grupo kapalit ng kaalaman tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya nailigtas ang kanyang kapatid. Nauunawaan ni Rose ang kanyang sitwasyon. Ang katotohanang nakayanan niyang talikuran ang tukso ng demonyo ay isa ng mahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ngayon ay nagkakaisa na ang lahat.
Sa tulong ng mga pangitain ni Joshua, napagdesisyonan nilang ang punong ministro ang pinakamalamang na isa sa 4 na mga knights. Bukas, dadalo ang punong ministro at ang mga mambabatas sa Energy Conference. Kailangang samantalahin ng grupo ni Rose ang pagkakataong ito upang pigilan ang pagbubukas ng selyo. Sa kritikal na sandali, naaresto si Peter ng mga pulis. Napag-alaman na bago pa man iyon, nakatanggap si Peter ng tawag mula sa kanyang kasintahan. Akala niya ay nag-aalala ito para sa kanya, ngunit ang totoo, tinutulungan pala nitong matunton ng pulisya ang kanyang kinaroroonan. Sa kahit anong paraan, may kaso ng pagpatay si Peter, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pag-aresto at sumama sa police car. Gayunman, hindi pwedeng magpatuloy ang plano nang wala si Peter, kaya nagpa siya ang natitirang mga kasamahan na maghati sa 2 grupo. Isang grupo ang pupunta sa Energy Conference para mag-imbestiga. Si Rose naman ang bahala sa pagliligtas kay Peter. Ngunit nauna pa rin ang demonyo. Nagpanggap itong abogado ni Peter at paulit-ulit na binanggit ang malungkot nitong kabataan at ang kasong pagpatay upang sirain ang kanyang loob. Nang matagpuan ni Rose si Peter, lubos na itong nawala ng pag-asa. Inisip ni Peter na kahit isa siya sa mga messenger, iiwan din siya balang araw. Dinala siya sa isang high-security prison. Habang nasa biyahe, patuloy siyang inaasar ng iba pang preso. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita ni Peter na sinusundan pa rin sila ng sasakyan ni Rose, kaya nagpasya siyang muling subukan tumakas. Madali niyang natanggal ang posas at tumalon sa kotse ni Rose. Mabilis silang nagtungo sa conference. Samantala, sa tulong ni Raul, nakuha ng natitirang grupo ang kanilang mga ID card at nakapasok sa loob ng conference hall. Ginamit naman ni Vera ang kanyang kakayahang astral projection upang pakinggan ang usapan ng punong ministro at ng mga mambabatas. Doon niya nalaman na ang tunay na layunin ng pagbisita ay upang pumirma ng peace treaty. Kung ganoon, wala palang balak ang punong ministro na simulan ang digmaan, kaya hindi siya maaaring maging isang Knights of War. At tama ang hinala ni Vera. Ang totoong Knights ay si Congresswoman Jerry, isang babaeng mambabatas na nakaupo sa tabi ng punong ministro. Nagkasundo na ito sa demonyo at nakipagtulungan sa mga Knights upang paslangin ang punong ministro sa conference. Ang pagtaas ng kanyang baso ng alak ang magsisilbing hudyat ng pagsisimula ng pagpatay. Kailangang pigilan ng mga messenger ang planong iyon. Sa tamang pagkakataon, dumating si Peter at isinugal ang sarili sa pamamagitan ng pagbangga ng kanyang katawan sa conference hall, dahilan upang magkamali ang sniper at si Jerry ang tamaan. Ngunit dahil na itaas na ni Jerry ang kanyang baso bilang senyales ng pagpatay, itinuturing na itong naganap. Tuluyang nagising ang unang Knights. Mula noon, kahit patayin pa nila si Jerry, hindi na mababawi ang mga pangyayari. At dahil sa aksidenteng pagkatanggap ni Jerry ng bala na para sa punong ministro, siya pa ang itinalagang Minister of Defense. Doon napagtanto ng lahat na bagamat may taglay silang kakaibang kapangyarihan, ito ay likas na lumalabas at hindi nila basta-basta kayang gamitin kung kailan nila gusto. Halimbawa, si Joshua ay 3 araw nang walang nakikitang pangitain. Araw din yon ng kaarawan ni Amy, at gaya ng nakagawian, dinala siya ni Irene sa library upang magbasa ng libro. Ngunit sandali pa lamang na lumingon si Irene nang biglang mawala si Amy. Napatakbo siya sa bintana at nakita ang kanyang dating asawa na pilit isinakay si Amy sa kotse. Sa kabutihang palad, kasama niya noon sina Peter at Nadia. Agad na pinigilan ni Peter ang sasakyan gamit lamang ang kanyang kamay. Dahil sa matinding galit, tinangkang bunutin ng dating asawa ni Irene ang baril upang barilin siya. Pero si Nadia, na binigyan ng baril ni Raul para sa sariling depensa, ay mabilis na nakaresponde. Nang makita niyang mabarilin si Irene, agad siyang pumutok ng baril. Sa kabila ng lahat, ama pa rin ito ni Amy. Kaya't labis ang sakit at paghati ni Amy nang makita niyang namatay ang sariling ama sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ayaw ni Irene na maging mamamatay tao si Nadia. Upang hindi habang buhay na balikan ng konsensya ang bata, napilitan si Irene na gamitin ang kanyang kakayahan upang buhayin ang kanyang dating asawa. Hindi alam ng lahat, palihim itong pinapanood ng demonyo. Ang pagkakadiskubre ng dating asawa ni Irene sa kanyang kinaroroonan ay plano rin pala ng demonyo mula pa sa simula. Pagkatapos ng ilang araw ng pahinga, muling nagkaroon ng panibagong pangitain si Joshua. Nakita niya ang isang bilyonaryo na tila may kinakalakal na impormasyon sa kanyang computer. Ngunit hindi ito basta-basta malalapitan dahil araw-araw itong nakakatanggap ng mga banta. Nakatira ito sa pinakataas na palapag ng gusali at bantay sarado ng mga armadong gwardiya. Dito naman naging kapaki-pakinabang ang kakayahan ni Vera, kaya niyang pumasok ng hindi napapansin. Ngunit bawat kapangyarihan ay may kahinaan. Kapag humiwalay ang kaluluwa ni Vera sa kanyang katawan, gumagana pa rin ang kanyang katawan, ngunit hindi ito humihinga. Kapag hindi huminga ang isang tao ng mahigit 6 na minuto, mamamatay ito sa suffocation. Ibig sabihin, may 6 na minuto lamang si Vera upang makahanap ng anumang palatandaan. Mabilis siyang naglakad sa mga pasilyo at nakapasok sa silid ng bilyonaryo. Doon niya nakita ang napakaraming electronic cockroach na gumagapang, at sa huli, nagsanib-sanib ang mga ito upang bumuo ng hugis bungo sa screen ng computer. Nang malapit nang matapos ang 6 na minuto, tumalon si Vera palabas ng bintana at mabilis na bumalik sa kanyang katawan. Agad niyang isinalaysay sa lahat ang nangyari. Tinignan ni Peter sa internet ang nakita ni Vera at nalaman niya na ang simbolong iyon ay sa isang kilalang hacker group na tinatawag na Abaddon. Isa itong kilalang grupo ng hacker na nagnakaw sa 3 malalaking bangko. Sa parehong oras, tumawag si Harris kay Vera at sinabi nitong may nakuha siyang impormasyon tungkol sa truck na may dalang ninakaw na meteorite. Na ang meteorite na yon ay konektado sa demonyo. Agad na nagtungo sina Vera at Harris upang sundan ang truck patungong gubat. Doon ay may isang top secret na base at mahigpit na binabantayan ang buong paligid.
kaya't imposibleng makapasok ang dalawa. Dahil sa biglaang sitwasyon, napilitan si Vera na muling gamitin ang kanyang kakayahan. Sa hindi inaasahan, nakita niya sa loob ng base ang Knights of War, si Jerry, ang babaeng Minister of Defense. Tama nga ang hinala, dinala ng mga tauhan ni Jerry ang meteorite. Hindi lang yon, pati ang mga na-deform na katawan ng bumagsak ang meteorite ay itinago rin doon. Pinaghahandaan ni Jerry na kolektahin ang mga materyales na ito upang gumawa ng isang ganap na bagong uri ng sandatang makakapinsala sa buong mundo. Samantala, natagpuan na rin ang natitirang mga messenger, ang huling kasapi ng kanilang grupo, si Colleen. Dati siyang kumikita sa mga kasino sa Hong Kong. Ngunit kamakailan, ninakaw ng Abaddon ang lahat ng laman ng kanyang mga bank account. Dahil dito, nagtungo si Colleen sa Houston upang harapin ang grupong hacker at bawiin ang kanyang mga ari-arian. Ang kakayahan niya ay magbago ng anyo at magkunwaring kahit sinong tao. Matapos ang ilang araw ng pagsisiyasat, nadiskubre ng grupo ni Rose na ang isang kumpanya ng health insurance ang pangunahing target ng Abaddon. Ang lahat ng hindi pa napoprosesong claim records ng kumpanyang iyon ay inilipat sa isang non-profit clinic na tinatawag na Nero. Pumunta ang grupo sa clinic upang magsagawa ng investigasyon. Sa isang litrato na nakapaskil sa pader ng clinic, napansin ni Joshua na ang computer na hawak ng isang lalaki ay may logo ng Abaddon. Nang tanungin ni Joshua ang staff, nalaman niya na ang pangalan ng lalaki ay Lurleen. May leukemia ang ina ni Lurleen, ngunit ilang beses nang tinanggihan ng insurance company ang aplikasyon nito para sa bone marrow transplant. Dahil sa galit, hinak ni Lurleen ang account system ng kumpanya. At balak pa niyang magpakalat ng virus. Kapag nangyari yon, maraming tao ang maapektuhan. Nang matuklasan ni Colleen na si Lurleen ang may kagagawa ng lahat, agad siyang nagtungo sa tirahan nito upang pagbayarin. Hindi talaga intensyon ni Colleen ang iligtas ang mundo. Sumama lamang siya sa grupo ni Rose upang magamit sila sa sariling investigasyon. Ginamit ni Colleen ang kanyang kakayahan upang mag-anyong ina ni Lurleen. Subalit matagal nang patay ang ina nito at ang labi ay nakalagay sa kwarto ng binata. Agad na napansin ni Lurleen na peke ang ina niyang kaharap. Nilagyan niya ng laso ng tsaa na ipinainom kay Colleen. Pagkatapos, iginapos niya ito at tinanong kung ano ang tunay na layunin nito. Pero sa kabutihang palad, dumating sa oras ang iba pang mga messenger at nailigtas si Colleen. Dahil sa lason sa katawan ni Colleen, napilitan si Irene na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ito. Ngunit dahil sobrang dami na ng taong pinagaling ni Irene, nagkaroon ito ng kabaligtarang epekto, nawalan siya ng malay. Kaya't dinala siya ng lahat sa ospital. Muling bumalik si Vera mula sa kabubatan. Bago niya ibinigay ang meteorite sa Geological Bureau, nagtira siya ng isang maliit na piraso at isinabit ito sa kanyang leg. Habang nasa base pa siya, napansin niya na kapag lumalapit ang War Knight sa meteorite, namumula ito. At sa mga sandaling iyon, muli itong nagliwanag ng pula. Ibig sabihin, nasa paligid lang ang Plague Knight. At tama nga, mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ni Lurleen. Sa tulong ng panunuyo at pakiusap ng lahat, nagpasya si Lurleen na sumuko sa mga pulis. Samantala, matapos mailigtas ni Irene, naunawaan ni Colleen ang halaga ng pagkakaisa at nagpasya na ring makiisa sa mga messenger upang pigilan ang nalalapit na apocalypse. Hindi nila inakalang ilang sandali matapos umamin si Lurleen, agad itong pinalaya sa piyansa. Tiyak na may kinalaman ang demonyo rito. Pagkalaya, hindi na ipinakalat ni Lurleen ang virus, pero pinatay niya ang direktor ng insurance company. Naitala ang kanyang krimen at dama ng mga messenger na nabuksan na ang ikalawang selyo. Kahit anong pilit ng lahat, hindi pa rin nila nakukuha ang inaasahang resulta. Sunod-sunod na kabiguan ang nagdulot sa buong grupo ng matinding panghihina at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam nila, kung hindi rin nila mapipigilan ang nalalapit na apocalypse, mas mabuting pahalagahan na lang ang huling mga sandali at gawin ang mga bagay na matagal na nilang gustong gawin. Nagdesisyon si Irene na ilayo si Amy sa lugar na yon. Si Joshua naman ay bumalik sa simbahan upang ipagpatuloy ang pagiging misyonaryo matapos akusahan ang kanyang ama ng domestic violence. Ibinunyag ng ina ni Nadia sa kanya na si Raul pala ang kanyang tunay na ama. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng relasyon si Raul at ang asawa ng kanyang kapatid. Bunga si Nadia ng ugnayang iyon. Dahil doon, nagpasya si Raul na gampanan ang pagiging ama at buin ang relasyon sa pagitan ni Nadia at ng kanyang ina sa natitirang panahon ng kanyang buhay. Si Peter at Colleen naman ay nagtungo upang hanapin ang tunay na mga magulang ni Peter. Ang tanging hindi sumuko ay si Vera, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos. Napansin ni Vera na lalo nang lumulubog si Joshua sa depresyon, at nagbabalak na rin gumamit ng droga upang takasan ang katotohanan. Kaya dinala niya ito sa labas upang makapagpahinga at makalimot kahit saglit. Sa supermarket, nakasalubong ni Joshua ang isang matandang babae. Sigurado siyang hindi pa niya ito nakikilala, pero tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Ang matandang iyon pala ay isa ring messenger mula sa nakaraang henerasyon, at ang kapangyarihan nito ay katulad ng kay Joshua. Dumaan na siya sa maraming laban at sakripisyo kasama ang dati niyang mga kasamahan upang pigilan ang apocalypse. Nakiusap siya na huwag silang sumuko dahil tanging sa pagkakaisa lamang ng mga messenger mapagtatagumpayan ang dilim. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasalubong ang lahat ng kasamahan sa supermarket. Lahat sila'y napangiti, hindi dahil sa tuwa, kundi sa pagkakaunawa sa isa't isa. Muli silang nakabawi ng lakas ng loob at nagpasyang ipagpatuloy ang laban upang hanapin ang susunod na knights. Batay sa pinakahuling pangitain ni Joshua, pinaghinalaan nilang ang susunod ay isang magsasaka. Ngunit may kakambal ito, kaya hindi nila matukoy kung sino ang tunay na knights. Ang tanging hindi pa nila nakakasama ay si Rose, at kapag nahanap nila ito, mabubuo na ang grupo ng mga messenger. Nang gabing iyon, biglang tumawag si Rose kay Joshua. Sinabi nitong nadakip siya ng mga hunter at kailangan niyang iligtas siya.
Agad na nataranta si Joshua at handa na sanang umalis nang biglang muling lumitaw ang demonyo. Hiningi nitong ibahagi ng grupo ang mga impormasyon sa kanya. Nangako ang demonyo na kapag nagtagumpay ang kanilang kasunduan, tutulong siya kay Colleen na mabawi ang lahat ng nawalang pera, tutulong kay Raul upang malinis ang kanyang pangalan, at tutulungan si Vera na hanapin ang nawawala nitong anak. Pagkatapos, isinalaysay ng demonyo sa kanila ang kwento ng nakaraan. Ang April 6 ay isang espesyal na araw para sa lahat ng naroon. Noong araw na yon, nawala ang anak ni Vera na si Michael. Nabali ang braso ni Raul sa isang misyon. Na-engage si Rose, nanganak si Irene kay Amy, at sinubukan ni Peter na wakasan ang sariling buhay. Noong araw ding iyon, nakahanap siya ng bagong pamilyang ampong sa kanya sa ospital. Nagpunta naman si Joshua doon upang bisitahin ang mga pasyente. Kung hindi dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, baka nagkakilala na sana silang 7 noon pa, 7 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, inupahan ng demonyo ang isang tao para patayin si Rose. Isang bala ang bumaril sa kanya, ngunit hindi siya napatay. At dahil ang demonyo ay nakaselyo ng Diyos, hindi siya basta makakapatay ng tao sa mundo. Hindi niya pinipilit ang iba, ang mga messenger mismo ang naging kampante at masyadong nagtiwala kay Rose. Isiniwalat ng demonyo na dati si Rose ay isang battlefield nurse. Sa gitna ng matitinding labanan, palagi niyang nasasaksihan ang mga sugatang sundalo na nagmamakaawa ng morphine upang matapos na ang paghihirap. Sa simula, tutol si Rose, ngunit nang magawa niya ito sa unang pagkakataon, unti-unti na siyang nalulong sa pakiramdam ng pagkontrol sa buhay ng ibang tao. Pagkatapos ng digmaan, inilipat si Rose sa Houston Hospital upang mag-alaga ng mga malapit ng mamatay na pasyente. Dito, madalas siyang mag-inject ng gamot sa mga pasyente, hindi para gamutin, kundi para kontrolin ang kanilang buhay. Dahil karamihan sa mga pasyente ay matatanda at malubhana, walang nagduda sa kanya kapag sila'y namatay. Hanggang sa nakilala niya ang asawa ni Dr. Hart, na lihim niyang karelasyon. Nagkaroon ng aksidente ang asawa ni Hart, kaya't labis itong nasaktan at nagpa siyang mahalin at pahalagahan ang kanyang asawa. Dito nagalit si Rose at nagpa siyang patayin ang babae. Hindi lang iyon, kinuha rin niya ang singsing ng kasal. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang opisyal na pagkatao ni Rose bilang kriminal. Sa katunayan, isa pala siyang knights dapat nang namatay. Maging ang demonyo ay hindi inakalang makakataka sa kanyang kontrol ang mga knights. Nais na rin ng mga ito na wasakin ang parehong mga messenger at ang demonyo. Nang magising si Rose at unang humarap sa demonyo, ang una niyang sinabi ay nalalapit na ang kamatayan nito. Samantala, nagpa siya si Joshua na hanapin si Rose. Natagpuan niya ito na nakakulong sa isang abandonadong simbahan. Pinalaya niya ito at balak ng dalhin palayo. Ngunit humiling si Rose na sabihin ni Joshua ang pinakahuling pangitain nito. Sa gitna ng tensyon, napilitan si Joshua na ibunyag ito. Agad na binitiwan ni Rose ang kamay niya. Mula sa dilim, lumitaw ang Plague Knight at ang War Knight. Pinatay ni Rose si Joshua. Sa oras ding iyon, habang nag-aalaga ng anak sa bahay, nakatanggap din si Irene ng balita tungkol kay Rose na isa palang Knights. Ilang sandali bago nito, dumating ang matandang babae upang kausapin si Irene. Sinabi nito na kaya nagkakaroon ng problema ang mga kakayahan ng ilang messenger ay dahil may ilan sa kanila na hindi tunay na messenger. Ang kapangyarihan ay biyaya ng Diyos at hindi ito magkakaroon ng masamang epekto. Matapos ilahad ni Irene ang mga kakayahan ng bawat isa, sinabi ng matanda na ang kakayahan ni Rose na makaunawa ng lahat ng wika ay hindi kailanman umiral sa mundo. Pagdating ng lahat sa simbahan, ang naabutan na lamang nila ay ang malamig na bangkay ni Joshua. Muling nag-alok ang demonyo ng kasunduan. Sinabi nitong kung papayag ang lahat, kaya niyang buhayin muli si Joshua. Ayon sa matandang babae, kung nais nilang pigilan ang sakuna, kailangang pagsamahin ang lahat ng lakas ng mga messenger. Hindi sila maaaring mawala ng kasama sa ganitong oras, at marahil, ang pakikipagkasundo sa demonyo ang huling pag-asa. Sa kapangyarihan ng demonyo, muling nabuhay si Joshua at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Ramdam niya na may mali kay Rose dahil tila nagmamadali ito kaya nagkaroon siya ng kutob. Kaya noong ibinunyag ni Joshua ang kanyang mga pangitain sa lahat, sinadya niyang magsinungaling. Ang mahalaga, kapag mabilis silang kumilos, matutuntun nila ang Famine Night bago pa makapagplano si Rose. Agad nagpunta ang grupo sa bukirin. Ngunit unti-unti nang nararamdaman ni Colleen ang masamang epekto ng labis na paggamit ng kanyang kakayahan. Madalas na siyang nakakalimot ng mahahalagang bagay at maraming alaala ang nawawala sa isip niya. Habang huminto sila sa isang himpilan, napansin ni Vera ang isang larawan ng kanyang anak. Nagpasya siyang samahan si Harris upang hanapin muna ang bata bago muling makipagtagpo sa iba. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay na yon. Si Peter, na patuloy na hinahanap ng mga otoridad, ay nakilala ng ibang tao. Sa kabutihang palad, maagap na naayos ni Raul ang sitwasyon. Ngunit kung mananatili sila sa sasakyan, magiging mas delikado ang lagay nila. Kaya nagpasya si Raul at Irene na pababain na muna si Peter. Nagpatuloy sina Joshua at Colleen papunta sa bukirin. Ginamit nilang dahilan na nasiraan ang sasakyan upang makituloy sa bahay ng isang magsasaka. Hindi makatulog si Raul ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita niyang may lalaking palihim na naglalagay ng asin sa tangke ng tubig. Kapag ginamit ang tubig na iyon sa pananim, siguradong masisira ang mga ani. Kinabukasan, agad na sinabi ni Raul sa may-ari ng bahay ang kanyang nakita. Lubos ang pasasalamat ng magsasaka sa maagap na babala. Ipinahiram pa niya ang kanyang sasakyan sa grupo upang makapunta sa bayan at mag-imbestiga. Sa mga oras na yon, isinasagawa ang isang pagdiriwang para sa pagpapakilala ng bagong produktong pang-agrikultura. Maaga ring dumating sina Joshua at Colleen sa lugar. Nang magtipon ng lahat, nadiskubre nilang ang mga tagapagsalita sa seremonya ay ang kambal na magkapatid.
Nakagawa umano sila ng isang matalinong irrigation device na hindi lang kayang diligan ang mga tuyong bukirin, kundi makalikha rin ng artipisyal na ulan. Malapit nang i-activate ang makina at alam ng lahat na may kakaiba rito. Iminungkahi ni Colleen na patay na ang kambal dahil hindi nila alam kung sino sa dalawa ang tunay na famine knight. Wala na silang pagkakataong itama ang pagkakamali kapag nahuli pa sila. Kapag hindi agad kumilos ang grupo, tiyak na marami pang inosenteng mamamatay. Sang-ayon si Raul sa mungkahi ni Colleen, ngunit ayaw niyang madamay ang mga walang kinalaman. Kaya nagpa siya ang lahat na imbestigahan muna ito ng mas mabuti. Natagpuan ni Joshua ang video na ipinost ng reporter na si Jahi sa internet. Nakita niyang ang mga bukiring dating luntian at sagana ay nayoy-tuyot at sira na. Ayon kay Jahi, ginawang lugar ng eksperimento ang nasabing lugar at binayaran ang mga tao upang manahimik. Hindi rin maganda ang sitwasyon sa panig ni Vera. Sa kanyang paghahanap sa anak, nahuli rin siya ng mga sundalo. Mabuti na lang at mayroon siyang kakayahang ihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan. Nagawa niyang makipag-ugnayan agad sa kanyang mga kasama upang malaman nila kung nasaan siya. Agad nilang pinaghandaan ang mga gagawin. Nagkunwaring reporter si Irene upang makalapit sa nakakabatang kambal. Si Raul naman ang nagkunwaring assistant. Sina Peter at Colleen ang inatasang iligtas si Vera. Dahil sa taglay niyang ganda, mabilis nakuha ni Irene ang tiwala ng nakakabatang kapatid. Mula sa kanyang kwento, nalaman nilang ang nakatatandang kambal ang nagpilit ipatupad ang rain-making device. Tutol ang nakababatang kambal sa pagpapa-activate nito dahil kapag ginamit iyon, matutuyot ang lahat ng pananim sa lugar. Sa mga panahong iyon, tanging ang mga halamang sila lang ang nag-research ang mananatiling buhay. Sa madaling salita, kapag na-activate ang device, sila lamang magkapatid ang magkakaroon ng kontrol sa buong agrikultura sa lugar. Nadiskubre rin ni Joshua online ang litrato ng kapatid niyang nakikipagkita kay Rose. Agad niyang ipinadala ang balita kay Raul na ang kapatid niya ang famine knight. Samantala, naligtas ni Colleen at Peter si Vera sa tamang oras. Ginamit ni Colleen ang kanyang kakayahan at nag-anyong war knight. Pagkatapos, sinamantala ng dalawa ang kabuluhan upang mailabas si Vera. Nang papatay na sana ni Raul ang nakatatandang kambal, bigla itong binaril ng nakakabatang kapatid. Ang totoo, siya pala ang famine knight. Matagal nang sinusubukan ng nakakabatang kambal na pigilan ang pagpapagana ng device. Nang mapatay niya ang kanyang kapatid, nakawala din ang kapangyarihang nakakulong sa kanya. Ngayon, kapag lumitaw na ang 4 na knights, mabubuksan ang huling selyo at magsisimula na ang katapusan ng mundo. Akala ng lahat ay tuluyan na silang sumusuko, ngunit patuloy pa ring nakakakita si Joshua ng mga bagong pangitain. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang ikapitong messenger, si Jahi, ang reporter na nagbalita tungkol sa tuyong bukirin. Ang kakayahan niya ay kontrolin ang kuryente. Dahil aksidente niyang nagamit ang kapangyarihan sa eroplano at nasaktan ang crew, itinuring siyang terorista at kinulong. Mabilis na napag-alaman ng lahat kung saan nakakulong si Jahi. Ginamit ni Vera ang kanyang kakayahan upang lihim na makapasok sa kulungan at siyasatin ang sitwasyon. Nadiskubre niyang lubos ng nagdusa ang isipan ni Jahi at halos wala na itong malay dahil sa matagal na pagkakakulong. Nakatali ito sa isang espesyal na straitjacket at mahigpit na binabantayan ng higit sa 10 armadong gwardiya. Kaya't hindi magiging madali ang paglusob. Nagplano ang grupo at napagpasyahang si Colleen ang magkunwaring gwardiya. Samantalang si Raul naman ang magpapanggap na nahuling drug dealer upang makapasok sa kulungan. Sobrang lala na ng problema sa alaala ni Colleen, kaya hindi na niya maalala kung ano ang ginagawa niya. Kakasama lang niya kay Raul para alisin ang kanyang kapangyarihan, pero bigla niyang nakalimutan ang lahat. Inakala pa niyang masamang tao si Raul. Ang pagtatalo ng dalawa ay agad nakaagaw ng pansin ng mga gwardiya. Pero sa kabutihang palad, may nakahanda pa silang backup plan. Ginamit ni Peter ang kanyang lakas para sugurin ang mga gwardiya at matagumpay na nailigtas sina Raul at Colleen. Dahil sa paalala ni Irene, napatingin si Colleen sa tattoo sa kanyang pulso. Unti-unti niyang naalala ang kanyang tunay na pagkatao at ang misyon nila. Sa wakas, narating nila ang selda ni Jahi upang iligtas siya. Hindi pa rin alam ni Jahi ang nangyayari. Pero sa sandaling nagtipon ang 7 messenger, biglang nawala ang lahat ng masamang epekto sa kanilang mga katawan. Ipinaliwanag ng grupo kay Jahi ang buong sitwasyon at ang nalalaman nila tungkol sa mga knight. Muling nakakita ng pangitain si Joshua. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang lahat ng messenger na patay. Kasama rin doon si Michael, ang anak ni Vera. Sa ngayon, lahat ng naging pangitain ni Joshua ay natupad. Bagamat alam ng lahat na maaaring iyon na ang kanilang huling laban, nagpasya pa rin silang ilaan ang nalalabing lakas para subukang pigilan ang sakuna. Matapos maayos ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay, nagtungo sila sa lugar kung saan wawakasan ang huling selyo. Nagsanib puwersa na ang ilang knight upang likhain ang element of creation, isang kapangyarihang kayang wasakin ang mundo gamit ang meteorite na bumagsak. Nakaayos na rin ang 7 drone na magpapasabog ng element na yon. Gusto ng unang lunsod na tuluyang mawawala. Pagdating ng mga messenger sa control area, agad silang nasukol ng mga knight. Noon pa man, alam na ng mga knight na pupunta ang mga messenger para pigilan sila. Kaya matagal na silang nag-aabang doon. Ito ang pagkakataon ng mga knight para tuluyang puksain ang lahat ng messenger. Pero hindi rin nagpunta ang mga messenger nang walang dalang plano. Palihim nilang inilagay ang isang generator sa control tent. Kapag naabot ni Jahi ang tent, mawawala ng bisa ang pagpapakawala ng element of creation. Ang problema, may higit 50 armadong sundalo ang nagbabantay sa paligid. Kaya iminungkahi ni Joshua na gamitin na lang sila bilang panangga para maihatid si Jahi sa loob. Sa totoo lang, ito rin pala ang dahilan kung bakit lahat ng messenger ay namatay sa nakaraang pangitain ni Joshua. Malungkot ngunit buong tapang na inamin ng mga messenger na marahil ito na ang pinakamakabuluhan nilang kamatayan.
Sabay-sabay silang nagbilang ng ilang segundo at sumugod papunta sa control tent. Isa-isang nagbagsakan ang bawat messenger. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin gumagana ang generator. Ang langit ay biglang nagkulay dugo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang biglang bumaon mula sa langit at lumikha ng isang malaking siwang. Ang sakunang halos sumiklab ay bigla ring napigilan. Sa halip, isang napakalakas na bagyo ang bumuhos. Ang totoo, ito ay pagsubok ng Diyos upang malaman kung karapat-dapat pa bang iligtas ang sangkatauhan. Pinatunayan ng mga messenger sa pamamagitan ng kanilang mga ginawa na nararapat pa. Kaya bumaba ang Diyos upang iligtas sila. Alam ng demonyo na palihim siyang pinagmamasdan ng Diyos, kaya matagal siyang nagtago sa dilim. Sa katunayan, dating messenger rin ang demonyo. Ngunit hindi niya nakayanan ang bigat ng kanyang tungkulin at piniling magtaksil. Ang ulan na iyon ang nagpanumbalik sa buhay ng mga messenger. Samantala, naglaho ang mga knight sa puting ulan. Tila natapos na ang lahat. Sa wakas, natagpuan din si Michael, ang anak ni Vera, ng ligtas. Nagkaroon ng masayang buhay ang bawat isa. Ngunit nanatiling naniniwala si Joshua na hindi pa talaga tapos ang kanilang misyon. Dahil hindi pa rin nawawala ang kanilang mga kapangyarihan. Minsan, sinabi ng matandang babae na ang mas nakakatakot pa sa demonyo ay ang mga taong tumatalikod sa pananampalataya. Napansin din ni Joshua na tila may kakayahan si Amy na makakita ng hinaharap sa kanyang mga guhit. Sa larawang iginuhit bago matagpuan si Michael, makikita ang lalaking kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa likuran ng larawang iyon, naroon ang anino ng isang traidor na kayang wasakin ang isang dakilang messenger. Nagdulot ito ng kaba kay Vera dahil minsang sinabi ng demonyo na lahat ng dakilang messenger ay may pangalang Michael. Hindi rin maalala ni Vera kung bakit Michael ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Habang pinapanood ni na Joshua at Vera na masayang naglalaro sina Michael at Amy, pinili nilang huwag paniwalaan ang hula. Ang hindi nila alam, hindi pa tuluyang umaalis ang demonyo sa mundong ito at natuklasan na rin niya ang tunay na pagkatao ni Amy. Ang totoo, nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok para sa mga messenger. Sa kasamaang palad, dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.